May dumating tayo na parcel. Ang bigat. Kulang pa to eh. Meron pa to eh. Perfect Power Motorcycle Sprocket Chain. Up to 30,000 km daw. Solid ah. Pero mga lods, kulang pa to. Kasi may binili tayong sariling chain. Hindi kasi ako makakita ng hiwalay na chain. Kaya set na lang. Since may budget naman na tayo, ito yung binili ko. Ngayon, ang tanong, bakit ito yung binili ko mga bossy? Kasi itong Perfect Power na to, chinek ko yung description niya kung saan material siya ginawa, na sana yun talaga yung material na kung saan siya gawa. Ang material nito ay, sabi dun sa description, ay carbon steel. Hindi ko alam kung accurate yun, pero yun yung nakalagay sa material nila. Sinasabi naman nila dito, maabot naman daw yan ng 30,000 km. So, hindi ko gagamitin yung chain, Ito ay pang YTX 125, mga bossing. Hindi ko gagamitin yung chain. May hinihintay pa tayo ng isang chain. Tapos, pakita ko sa inyo kung anong laman nito. Then, pati yung hinihintay ko na isa. Then, tsaka ko ipapaano sa mekaniko siya na magkabit. Kaya ito yung pinili ko kasi carbon steel. Base dun sa description, ito yung may carbon steel. Meron kasing ibang mga description dyan, steel. Ito na, pinakahihintay ko. Mating na. Hindi naman to eh. KLO hinahanap ko eh. KLO 428 KLO 130 black. Ang binigay sa akin HSB. Nasabi ko eh. So ang hinahanap ko KLO, ang pinadala niya HSB. Heavy standard bushing. Yun 48 heavy duty standard bushing. Pero ito ang sabi hardened steel lang. Cold forge blah blah blah. Ganun lang. Wala nakalagay kung ano talagang material yung ginamit dito. Anyway, so ayun nga, nagkamali siya. So ito yung isa sa mga aberya. Kaya, ay nako. Kabit muna natin yung una kong binili. Hinahanap ko yung ganito, yung RK Racing na 428 na O-ring. Tapos ito yung kakabit muna natin sa ngayon. Tapos sabi ni seller, hindi po ba magagamit? Magagamit naman, pero O-ring kasi ang hinahanap ko. Sana hindi na nila nilagay KLO. Iba kasi yung KLO sa HSB. So ito papalit natin. Yun. So may lock na siyang kasama. Kapit na.